Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magiging bahagi ng isang investigasyon. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung may nagawa ba akong mali o kung may napansin ba akong bagay na dapat kong sinabi noon pa. Dahil kung may isang detalye lang akong hindi binalewala, baka buhay pa siya ngayon. Ang pangalan ko ay Marco at ako ang huling taong nakakita kay Lisa bago siya tuluyang nawala. Nangyari ang lahat noong isang gabi ng Agosto. Sa isang maliit na bayan sa probinsya kung saan halos magkakilala ang lahat, tahimik ang lugar namin. Yung tipong kapag may nangyaring kakaiba, buong barangay agad ang nag-uusap tungkol dito. Kaya nang kumalat ang balita na may isang babae na hindi na umuwi. Alam kong hindi iyon ordinaryong pangyayari. Pero ang hindi nila alam, may isang bagay akong hindi sinabi sa pulis noong una silang nagtanong. Si Liza ay matagal ko nang kilala. Hindi kami close, pero madalas kaming magkita dahil sa trabaho. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang maliit na accounting office sa bayan. Tahimik siyang tao. Hindi siya yung tipo na mahilig makipag-usap o sumama sa mga lakad ng mga katrabaho. Pagkatapos ng trabaho, minsan nga iniisip ng iba na suplada siya. Pero sa totoo lang, hindi. Simple lang talaga siya. Palagi siyang nakangiti kapag may bumabati sa kanya at palagi siyang maaga umuwi. Yun ang dahilan kung bakit napansin agad ng lahat ng isang gabi. Hindi siya nakauwi. Noong gabing iyon, mga 8:00 na ako nakalabas ng opisina. May tinapos lang akong report, kaya ako na lang ang naiwan sa loob. Habang naglalakad ako palabas ng building, nakita ko si Liza sa labas. Nakatayo siya malapit sa waiting shed. Parang may hinihintay. Hindi ka pa umuwi? Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Ngumiti siya ng konti. May hinihintay lang ako, sabi niya. Hindi ko na tinanong kung sino. Akala ko baka sundo niya. O baka may kaibigan lang na darating. Pero may isang bagay akong napansin noon. Isang lalaking nakatayo sa kabilang side ng kalsada. Madilim ang parte na iyon. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Pero pakiramdam ko kanina pa siya doon. Nakatingin lang sa direksyon namin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa pakiramdam ko nung oras na yon. Yung tipong parang may mali, pero hindi mo maipaliwanag kung ano. May problema ba? Tanong ko kay Lisa. Umiling siya. Wala naman, sagot niya. Pero habang nagsasalita siya, napansin kong tumingin siya saglit sa direksyon ng lalaking yon. At mabilis din niyang iniwas ang tingin. Doon ako medyo kinabahan. Sigurado ka? Tanong ko ulit. Ngumiti siya, pero sa pagkakataong iyon, parang pilit na yung ngiti niya. Okay lang ako, sabi niya. Makalipas ang ilang minuto, may dumaan na tricycle. Huminto iyon sa harap namin. Uwi ka na? Tanong ng driver kay Liza. Umiling siya. May hinihintay pa ako, sagot niya. Sumakay na lang ako sa tricycle. Habang umaandar kami paalis, napatingin ako sa likod. Nakita ko pa rin si Liza sa waiting shed. At sa kabilang side ng kalsada, nakatayo pa rin yung lalaki. Hindi ko na iyon masyadong inisip. Hanggang sa kinabukasan. Pagdating ko sa opisina, kakaiba na agad yung atmosphere. Tahimik ang lahat. Parang may nangyaring masama. Lumapit sa akin yung isa naming katrabaho. Marco, sabi niya, hindi pa umuwi si Liza kagabi. Baka nagstay lang sa kaibigan, sabi ko. Akala ko nagbibiro lang siya. Umiling siya. Tinawagan na siya ng pamilya niya buong gabi. Hindi sumasagot. Doon ako kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang pumasok sa isip ko yung lalaking nakatayo sa kalsada kagabi. Bandang tanghali, dumating ang 2 pulis sa opisina. Nagtanong sila kung sino ang huling nakakita kay Lisa. Tahimik ang lahat. Tumingin sila sa akin. Sir, sabi ng boss ko,
Si Marco po yata ang huling umalis kagabi. Tinanong nila ako kung ano ang nakita ko. Sinabi ko sa kanila na nakita ko si Liza sa waiting shed, na parang may hinihintay siya. Pero may isang bagay akong hindi sinabi. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa lalaking nakatayo sa kalsada. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi naman ako sigurado kung may kinalaman siya. Ayokong magbigay ng maling impormasyon. Pero habang tumatagal, lalo kong naiisip na baka iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. 3 araw nang nawawala si Liza. Sa una, akala ng lahat ay baka umuwi lang siya sa probinsya nang hindi nagsabi. Minsan kasi ginagawa niya yon kapag gusto niyang mapag-isa. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nag-iba ang pakiramdam ng lahat. Hindi iyon normal para sa kanya, lalo na sa akin. Dahil ako ang huling taong nakausap niya bago siya mawala. Simple lang ang usapan namin noon. Wala namang kakaiba. Hanggang ngayon, paulit-ulit ko pa ring iniisip kung may nasabi ba siya na dapat kong napansin. Pero wala talaga. Hanggang sa kinabukasan, may isang kapitbahay na nakakita ng isang bag sa gilid ng lumang kalsada sa labas ng bayan. Tinawag niya agad ang ilan sa amin. Pagdating ko ron, nakalapag lang ang bag sa lupa. Tahimik ang buong lugar. Parang walang dumaan doon ng matagal. Pero nang makita ko ng mabuti ang bag, nanlamig ang pakiramdam ko. Kilalang kilala ko yon. Bag iyon ni Lisa. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nandun pa rin ang karamihan sa gamit niya. Wallet, makeup pouch, ilang personal na gamit. Pero may isang bagay na agad kong napansin. Wala ang cellphone niya. At mas nakakatakot pa doon, walang kahit anong palatandaan kung paano napunta ang bag niya sa lugar na yon. Parang may nag-iwan lang nito doon. Parang may gustong may makakita nito. At sa sandaling iyon, doon nagsimula ang pakiramdam ko na ang pagkawala ni Liza ay hindi simpleng pagkawala lang. Nung sumakay ako sa tricycle pauwi, napatingin ako sa maliit na salamin na nakabitin sa gilid nito. Minsan kasi kapag dumadaan kami sa madilim na parte ng kalsada, doon ko tinitingnan kung may sasakyan sa likod. Pero nung gabing iyon, may ibang bagay akong nakita. Habang papalayo kami sa waiting shed, napansin kong gumalaw yung lalaking kanina pa nakatayo sa kabilang side ng kalsada. Tumawid siya, diretso, papunta kay Lisa. Hindi ko nakita kung ano ang ginawa niya pagkatapos. Dahil lumiko na yung tricycle sa susunod na kanto. At doon na natapos ang huling pagkakataon na nakita kong buhay si Liza. Simula noon, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad sinabi sa pulis ang tungkol sa lalaking iyon. Siguro dahil iniisip ko na baka nagkataon lang. Baka may hinihintay lang din siya. Baka wala naman siyang kinalaman sa pagkawala ni Liza. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo lang lumalakas ang pakiramdam ko na may mali talaga noong gabing iyon. Lumipas ang 1 linggo. Wala pa ring bagong balita. Walang bagong ebidensya. Walang bagong lead. Parang biglang tumigil ang investigasyon. Pero isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, may nangyari na hindi ko inaasahan. May kumatok sa pinto ng bahay ko. Bandang 10:10 na ng gabi noon. Tahimik na ang buong barangay. Kaya medyo nagtaka ako kung sino ang bibisita sa ganitong oras. Nang buksan ko ang pinto, walang tao sa labas. Pero may isang bagay na nakalagay sa sahig. Isang maliit na sobre. Walang pangalan. Walang address. Dahan-dahan ko itong pinulot. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Ang sulat kamay sa labas ng sobre. Parehong-pareho sa sulat na nakita sa loob ng bag ni Liza. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit may nagpadala nito sa akin. O kung sino ang naglagay nito sa harap ng bahay ko. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. May isang piraso ng papel sa loob. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Alam kong ikaw ang huling nakausap niya. Kung gusto mong malaman ang totoo, huwag mong ipaalam sa pulis. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung dapat ko bang baliwalain yun. O kung dapat ko bang ipakita agad sa pulis. Pero may isang bagay na mas lalong nagpalala sa kaba ko.
Sa ibabang bahagi ng papel, may nakasulat na isang lugar. Isang lugar na kilalang kilala ko, ang lumang kalsada. Yung parehong kalsada kung saan natagpuan ang bag ni Liza at sa tabi ng pangalan ng lugar na iyon, may nakasulat na oras. Bukas, 11:30 ng gabi. Hindi ko alam kung bitag ba yon o kung iyon na ang pagkakataon para malaman ko kung ano talaga ang nangyari kay Liza. Pero habang tinitingnan ko ang papel, may napansin akong isa pang detalye. Isang maliit na bagay na halos hindi ko agad nakita. Sa pinakailalim ng papel, may nakaguhit na simbolo. Isang simpleng simbolo, 3 linya, na parang markang paulit-ulit kong nakita noon. At nang maalala ko kung saan ko yun nakita dati, doon ko naramdaman ang mas matinding takot. Dahil ang simbolong iyon nasa loob ng maliit na notebook ni Liza. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Paulit-ulit kong binabasa ang papel na iniwan sa harap ng bahay ko. Alam kong ikaw ang huling nakausap niya. Kung gusto mong malaman ang totoo, huwag mong ipaalam sa pulis. At sa ibaba, ang lumang kalsada. 11:30 ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, kuryosidad, o baka pagsisisi. Dahil kung tutuusin, kung sinabi ko lang sana agad sa pulis, ang tungkol sa lalaking nakita ko sa kalsada noong gabing iyon, baka hindi na ako inilagay sa ganitong sitwasyon. Pero habang tumatagal, lalo kong naiisip si Liza. Tahimik siyang tao. Hindi siya yung tipo na basta mawawala lang ng walang dahilan. At kung may taong may alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya, gusto kong malaman yon. Kinabukasan, buong araw akong wala sa sarili sa opisina. May mga pulis pa ring bumibisita paminsan-minsan para magtanong. Pero wala pa ring malinaw na lead. Parang unti-unti nang nawawala ng direksyon ang investigasyon. Ilang beses kong muntik sabihin sa kanila ang tungkol sa sulat. Pero bawat beses na bubuksan ko ang bibig ko, naalala ko yung nakasulat. Huwag mong ipaalam sa pulis. Hindi ko alam kung pagbabanta ba yun o babala. Bandang gabi, nagpa siya akong maglakad-lakad muna sa labas. Kailangan kong mag-isip. Tahimik ang barangay. Halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw. Malamig ang hangin. At sa ganitong oras, mas nararamdaman ko yung bigat ng nangyayari. Habang naglalakad ako, napadaan ako sa tindahan ni Mang Rudy. Isa siya sa mga matatagal nang nakatira sa barangay. Halos lahat ng tao dito kilala niya. Marco, tawag niya sa akin. May balita na ba tungkol kay Liza? Umiling ako. Wala pa rin. Napabuntong hininga siya. Kawawa naman yung bata. Sandali kaming natahimik. Tapos bigla siyang nagsalita ulit. Alam mo, sabi niya, may narinig akong usapan kahapon sa palengke. Napatingin ako sa kanya. Anong usapan? May nakakita daw kay Liza nung gabi na nawala siya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Oo, sagot niya. Pero hindi dito sa may opisina niyo. Saang lugar? Tawid ng lumang kalsada. Bigla akong nanlamig. Doon din natagpuan ang bag ni Liza. At doon din ako pinapapunta ng taong nagpadala ng sulat. Anong oras daw? Tanong ko. Bandang 11:00 ng gabi. Eksaktong oras bago nakalagay sa papel. May kasama daw siya, dagdag ni Mang Rudy. Lalaki? Hindi ko agad napansin na mahigpit ko na pala hawak ang gilid ng mesa. Kilalang tao ba? Tanong ko. Umiling si Mang Rudy. Hindi daw kilala ng nakakita. Tapos ano ang nangyari? Yun ang problema, sagot niya. Pagkatapos daw nun, wala na silang nakita. Pag-uwi ko ng bahay, mas lalo akong nag-isip kung totoo ang narinig ni Mang Rudy. Ibig sabihin may ibang taong nakakita kay Liza noong gabing iyon. At malamang, iyon din ang taong nagpadala ng sulat sa akin. 10:45 ng gabi. May halos 40 minuto pa bago mag 11:30. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta. Pero may isang bagay akong sigurado. Kung hindi ako pupunta, baka hindi ko na kailanman malaman ang nangyari kay Liza. Kaya nagdesisyon ako. Kinuha ko ang jacket ko at dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Habang naglalakad ako papunta sa lumang kalsada, hindi ko maiwasang isipin na baka mali ang ginagawa ko. Baka bitag ito. Baka may taong gustong ilayo ako sa pulis. Pero kahit anong isip ko, tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang ko. Bandang 11:25 ng gabi, narating ko ang lumang kalsada. Tahimik ang paligid. Walang sasakyan, walang tao. Tanging ang ilaw ng buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa daan. Tumayo ako sa gilid ng kalsada at naghintay. Lumipas ang 5 minuto. Wala pa rin.
hanggang sa may narinig akong tunog ng mga paa sa likod ko. Mabagal. Parang may taong naglalakad sa madilim na parte ng kalsada. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang isang tao na unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko pa makita ang mukha niya. Pero habang papalapit siya sa ilaw, may isang detalye akong napansin. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. May hawak siyang maliit na notebook. Notebook na kaparehong-kapareho ng notebook ni Liza. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng mga yabag na naririnig ko. Tahimik ang paligid. Walang sasakyan. Walang ibang tao. Tanging ang malamig na hangin at ang mahinang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng konting buhay sa madilim na kalsada. Unti-unting lumabas sa dilim ang isang tao. Hindi ko agad makita ang mukha niya. Nakatayo lang siya ilang metro ang layo sa akin. Parang sinusukat kung gaano siya kalapit dapat lumapit. Marco? Mahina pero malinaw ang boses. Napakunot ang noo ko. Kilalang kilala niya ang pangalan ko. Pero hindi ko makilala ang boses niya. Sinabi ko na huwag mong ipaalam sa pulis, sabi niya ulit. Bigla akong kinabahan. Hindi ko sinabi, sagot ko. Tahimik siya sandali. Parang pinag-iisipan kung maniniwala ba siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilaw ng buwan. At doon ko unang nakita ang mukha niya. Lalaki siya, mga nasa mid-30s siguro. May konting balbas at mukhang ilang araw nang hindi nakakatulog. Pero ang mas nakakagulat, parang hindi ko siya kilala. Ikaw ba ang nagpadala ng sulat? Tanong ko. Tumango siya. Wala akong ibang mapagsabihan. Bakit ako? Tumingin siya sa paligid bago sumagot. Parang natatakot na baka may ibang makarinig. Dahil ikaw ang huling nakausap niya. Napahigpit ang hawak ko sa jacket ko. May alam ka ba kung nasaan si Liza? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin muna siya sa lumang kalsada na parang may inaalala. May sinabi ba siya sa'yo nung gabi na yon? Tanong niya. Umiling ako. Sabi lang niya may hinihintay siya. Napabuntong hininga siya. Parang may kinukumpirma sa isip niya. Kung ganon, hindi niya rin sinabi sa'yo. Ano ang hindi niya sinabi? Tahimik siya ulit. Parang nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya ang totoo. Hindi dapat ako nandito, sabi niya. Pero kung hindi ko sasabihin sa'yo, baka wala nang makaalam ng nangyari sa kanya. Mas lalo akong kinabahan. Anong nangyari kay Lisa? Dahan-dahan siyang lumapit. Halos 2 metro na lang ang pagitan namin. At doon ko napansin ang isang bagay sa kamay niya. May hawak siyang maliit na notebook. Notebook na kaparehong-kapareho ng nakita sa bag ni Liza. Sa kanya ito, sabi niya habang inabot sa akin. Kinuha ko ang notebook. Pareho ito, parehong kulay, parehong design. Bakit nasa iyo ito? Dahil ibinigay niya sa akin, sagot niya. Pakiramdam ko biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ibig mong sabihin, nakita mo siya nung gabing nawala siya? Tumango siya. Hindi lang nakita. Huminto siya sandali bago nagsalita ulit. Ako ang taong hinihintay niya sa waiting shed. Parang may malamig na dumaloy sa likod ko. Kung ganon, ikaw ang lalaking nakita ko sa kabilang kalsada. Tahimik siyang tumango. At kung ganon, sabi ko, ikaw ang huling taong kasama niya bago siya nawala. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa madilim na bahagi ng kalsada. Yung direksyon kung saan natagpuan ang bag ni Liza. Hindi dapat ganon ang mangyari, mahina niyang sabi. Hindi yon ang plano. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Doon siya tumingin sa akin. Diretso. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi siya basta nawala, sabi niya. May kumuha sa kanya. Nanlamig ang katawan ko. Sino? Umiling siya. Kung sasabihin ko sa'yo ngayon, pareho tayong mapapahamak. Tahimik ang paligid. Parang pati ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Pero may isang bagay akong sigurado, dagdag niya. May nalaman si Liza. Anong nalaman niya? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Isang bagay na hindi niya dapat nalaman. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa likod ko. Parang may kung anong mabigat na lihim na unti-unting lumalabas. At ngayon, sabi niya, posibleng hinahanap na rin nila ako. Bigla akong napatingin sa paligid. Madilim ang buong kalsada. Pero hindi ko maiwasang isipin na baka may ibang taong nakatingin sa amin. Marco, sabi niya, kung gusto mong malaman ang totoo, inabot niya sa akin ang notebook. Basahin mo ang huling pahina. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook. Nilampasan ko ang ilang pahina na may mga sulat at numero. Hanggang sa makarating ako sa pinakahuling pahina at nang mabasa ko ang nakasulat doon, bigla akong napatingin sa kanya. Dahil ang nakasulat sa pahinang iyon ay isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko inaasahang makita. Isang pangalan na kilalang kilala ng buong bayan namin. At doon ko napagtanto
na ang pagkawala ni Liza ay hindi lang simpleng krimen. Ito ay isang lihim na matagal nang tinatago ng isang taong hindi dapat pinagdududahan ng kahit sino. Dahan-dahan kong ibinaba ang notebook. Pakiramdam ko biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ako agad nakapagsalita. Paulit-ulit kong binabasa sa isip ko ang pangalan na nakita ko sa huling pahina. Hindi posible, mahina kong sabi. Napatingin ako sa lalaking nasa harap ko. Sigurado ka ba dito? Tahimik siyang tumango. Si Liza mismo ang nagsulat niyan. Napatingin ulit ako sa notebook. Ang pangalan na nakasulat doon ay hindi pangalan ng isang ordinaryong tao. Ito ay pangalan ng isang taong kilala ng buong bayan. Isang taong halos lahat ay nirerespeto. Ang pangalan ng governor. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, pagdududa, o galit. Hindi pwedeng siya, sabi ko. Bakit naman siya masasangkot dito? Huminga ng malalim ang lalaki. Parang matagal na niyang gustong sabihin ang lahat. Hindi mo kilala si Liza tulad ng pagkakakilala ko sa kanya, sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang siya simpleng empleyado sa accounting office ninyo. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. May tinutulungan siyang tao. Napakunot ang noo ko. Anong tao? Isang reporter mula sa city. Parang may unti-unting nagiging malinaw sa isip ko. Investigasyon? Tanong ko. Tumango siya. May matagal nang hinala ang reporter na yon tungkol sa ilang proyekto sa bayan. Mga proyekto na may nawawalang pondo. Napahigpit ang hawak ko sa notebook. Corruption? Hindi lang basta corruption, sagot niya. Mas malaki pa doon. Napatingin siya sa madilim na bahagi ng kalsada. Yung direksyon kung saan natagpuan ang bag ni Liza. May mga dokumentong nahanap si Liza. Mga dokumentong hindi dapat makita ng kahit sino. Nanlamig ang katawan ko. Kaya siya? Hindi namin alam kung paano nila nalaman, sabi niya. Pero isang araw bago siya mawala, sinabi niya sa akin na may sumusunod daw sa kanya. Bigla kong naalala ang gabing yon. Ang lalaking nakatayo sa kabilang side ng kalsada. Nakatingin lang sa amin. Akala ko nung una paranoia lang, sabi ng lalaki. Pero nung gabing yon, nagkamali kami. Ano ang nangyari? Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Dapat magkikita lang kami para ibigay niya sa akin ang notebook. Pero habang nag-uusap kami, napatingin siya sa paligid. May dumating na sasakyan. Nanahimik ang buong kalsada. Isang itim na SUV. Bigla akong kinabahan. Sa maliit na bayan namin, iisang tao lang ang may ganong klaseng sasakyan. Ang governor. 3 lalaki ang bumaba, sabi niya. Hindi sila nagsalita. Diretso silang lumapit kay Liza. Ano ang ginawa mo? Tanong ko. Napababa ang ulo niya. Natakot ako. Tumakbo ako. Tahimik ang paligid pagkatapos niyang sabihin iyon. Iniwan mo siya? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot, pero sapat na ang katahimikan niya para malaman ko ang sagot. Kinabukasan, narinig ko na nawawala siya, sabi niya. Simula noon, hindi na ako matahimik. Napatingin ako ulit sa notebook. Kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin alam ni Liza, ang isang lihim na maaaring makasira sa isang makapangyarihang tao. At ang reporter? Tanong ko. Umiling siya. Hindi na rin siya mahagilap. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Parang unti-unting nagiging malinaw ang isang nakakatakot na katotohanan. Marco, sabi ng lalaki. Kaya kita pinatawag dito. Bakit? Dahil ikaw ang nag-iisang taong alam kong hindi bahagi ng lahat ng ito. Inabot niya sa akin ang notebook. Kung may mangyari sa akin, sabi niya, ikaw na ang bahalang maglabas ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pakiramdam ko biglang nagbago ang buhay ko sa loob lamang ng ilang minuto. Bigla kaming napatingin sa dulo ng kalsada. May ilaw na paparating. Headlights ng sasakyan. At habang papalapit ito, napansin kong pamilyar ang hugis ng sasakyan. Isang itim na SUV. Biglang namutla ang lalaki sa tabi ko. Marco, mahina niyang sabi. Hindi dapat nila tayo makita dito. Huminto ang sasakyan ilang metro ang layo sa amin. Namatay ang makina at bumukas ang pinto. May 3 lalaking bumaba. At sa sandaling iyon, doon ko napagtanto na ang gabing iyon, ang gabi kung kailan nawala si Liza, ay hindi pa pala talaga tapos. Dahil ang lihim na sinusubukan niyang ilabas, ay isang lihim na may mga taong handang gawin ang lahat para manatiling nakabaon sa dilim. Hindi agad lumapit ang 3 lalaki. Nakatayo lang sila sa tabi ng sasakyan habang nakatutok sa akin ang ilaw ng headlights. Halos wala akong makita dahil sa liwanag. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi mo dapat kinuha yan. Tinuro niya ang notebook na hawak ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling yon,
Parang may nagudyok sa akin na kumilos. Bigla akong tumakbo. Narinig ko ang sigaw nila sa likod ko. Hoy, bumalik ka dito! Pero sa kabutihang palad, may makipot na iskinita sa gilid ng kalsada na hindi kayang pasukin ng sasakyan. Doon ako dumaan. At habang tumatakbo ako sa madilim na iskinita, doon ko lang naramdaman kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko. Mahigpit kong hawak ang notebook. Dahil pakiramdam ko, ito ang dahilan kung bakit nila ako papatayin. Hindi ko agad napansin nung una. Habang nakatayo ako sa gitna ng kalsada, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang hawak ang notebook na iniabot sa akin ng lalaking iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayokong buksan. Parang may parte sa akin na alam na kapag nakita ko ang laman nito, wala nang babalikan. Pero wala na rin akong choice. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook. Halos lahat ng pahina ay puno ng mga pangalan. Mga pangalan ng tao sa bayan namin. May mga negosyante, may mga barangay captain, may mga pulis, at sa tabi ng bawat pangalan, may mga petsa. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay. May ilang pangalan na may maliit na marka sa tabi. Isang bilog na may guhit sa gitna. At bigla kong naalala ang sinabi ng lalaki kanina. Kapag may marka, ibig sabihin tapos na sila. Napalunok ako. Unti-unti kong tiningnan ang mga pahina. At doon ko napansin ang isang pangalan na halos ikahinto ng puso ko. Nasa pinakagitna ng pahina, malinaw ang pagkakasulat. Liza. Hindi ko na malayan na napahigpit na pala ang hawak ko sa notebook. Ibig sabihin, kasama siya sa listahang ito. Pero hindi pa doon natapos ang nakita ko. Dahil sa ilalim ng pangalan niya, may isa pang pangalan. At nang mabasa ko yun, parang biglang lumamig ang buong katawan ko. Dahil ang pangalang nakasulat doon ay ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa kalsada. Parang tumigil ang oras. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sariling tibok ng puso ko. Paulit-ulit kong tinitingnan ang notebook. Baka mali lang ang nakita ko. Baka ibang marko yon. Baka nagkataon lang. Pero alam ko ang totoo. Ako iyon. Ako ang susunod. Bigla kong naalala ang sinabi ng lalaking nagbigay sa akin ng notebook. Hindi ka nila hahayaang magsalita. Napalingon ako sa paligid. Tahimik ang buong lugar. Walang sasakyan. Walang tao. Pero hindi ibig sabihin na walang nakatingin. At doon ko napansin ang isang bagay. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa likod ng isang lumang poste ng ilaw, may gumalaw. Isang anino. Halos hindi ko makita ng maayos dahil sa dilim. Pero sigurado ako, may tao doon. At hindi lang isa. Dahan-dahan kong isinara ang notebook. Pakiramdam ko ay bigla akong naging target. Parang may mga mata na nakatutok sa bawat galaw ko. At bago pa ako makagalaw, biglang nagliwanag ang buong kalsada. Headlights. Isang sasakyan ang papalapit. At kahit hindi ko pa nakikita ng malinaw ang mukha ng mga sakay, alam ko na sila na iyon. Hindi ako nag-isip ng matagal. Tumakbo ako. Mahigpit kong hawak ang notebook habang tumatakbo ako papalayo sa kalsada. Naririnig ko ang ugong ng sasakyan sa likod ko. Mabilis sila. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Dahil kung mahuhuli nila ako, alam ko na kung ano ang mangyayari. Lumingon ako sandali. Ang SUV ay halos ilang metro na lang ang layo. Bumukas ang pinto sa gilid. At may isang lalaking lumabas. May hawak siyang baril. Hindi na ako lumingon ulit. Diretso lang akong tumakbo hanggang sa marating ko ang maliit na iskinita papunta sa likod ng mga lumang bahay. Doon ko lang sila nawala sa paningin. Halos hindi ako makahinga. Umupo ako sa gilid ng pader at doon ko ulit binuksan ang notebook. May isang pahina sa pinakadulo. Hindi ko yon napansin kanina. Isang pahina na may iisang linya lang. Isang pangungusap. At nang mabasa ko iyon, parang biglang nagbago ang lahat. Dahil ang nakasulat doon ay, kung nababasa mo ito, ibig sabihin buhay ka pa. Huminto ako sandali, pero hindi pa doon natapos ang mensahe. May isa pang linya sa ilalim. Isang babala. At ang mabasa ko ito, bigla kong naintindihan kung bakit nila ako hinahabol. Dahil ang susunod na nakasulat ay, ang susunod na pahina ay ang ebidensya laban sa kanila. Dahan-dahan kong binuklat ang pahina at doon ko nakita ang isang dokumento. Isang dokumentong may pirma. Mga pirma ng mga taong hindi dapat nasasangkot sa ganitong bagay. At sa pinakailalim ng pahina, may isang pangalan na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakita ko kanina. At doon ko tuluyang naintindihan. Ang nangyari kay Liza ay hindi aksidente. At ang lihim na ito ay mas malaki kaysa sa buong bayan namin.
Hindi ko agad naintindihan ang dokumentong hawak ko. Pero kahit sa unang tingin pa lang, alam kong hindi ito ordinaryong papel. May mga pirma, may mga pangalan, at may mga petsa. Hindi lang yun listahan ng mga tao. Isa itong kasunduan. Isang lihim na kasunduan ng ilang makapangyarihang tao sa bayan namin. Unti-unti kong binasa ang laman. May mga proyekto, may mga lupa, may mga negosyong hindi dumaan sa tamang proseso. At sa bawat pahina, may mga pangalan ng taong pumayag na manahimik. Pero ang mas nakakatakot, may bahagi rin doon tungkol sa mga taong tumangging sumunod. At doon ko nakita ang pangalan ni Liza. Hindi siya kasama sa mga pumirma. Nasa kabilang bahagi siya ng listahan. Sa bahagi na may nakasulat na uncooperative. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Ibig sabihin, hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Hindi siya basta nawala. Pinatahimik siya. At habang iniisip ko yon, bigla kong naalala ang isa pang bagay. Kung alam nila na hawak ko ang notebook na ito, hindi nila ako hahayaang mabuhay. Habang nakaupo ako sa gilid ng iskinita, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kung ganito kalaki ang lihim na ito, bakit ibinigay sa akin ng lalaking iyon ang notebook? Bakit ako? Hindi naman ako pulis. Hindi rin ako reporter. Isa lang akong ordinaryong tao. Pero habang binabalikan ko ang mga nangyari, may isang bagay na bigla kong naalala. Noong isang linggo, may nagsabi sa akin na may taong naghahanap kay Liza bago siya mawala. Isang lalaking matagal nang hindi nakikita sa bayan. At dun ko lang napagtanto. Ang lalaking nagbigay sa akin ng notebook kanina, siya rin ang lalaking iyon. Ibig sabihin, matagal na niya itong binabantayan. Matagal na niyang iniipon ang ebidensya. Pero hindi niya ito kayang ilabas ng mag-isa. Kailangan niya ng ibang tao. Isang taong hindi nila agad paghihinalaan. Isang taong hindi nila inaasahan. At doon ko naintindihan. Ako ang pinili niya. Hindi para maging bayani, kundi para maging tagapagdala ng katotohanan. Habang hawak ko ang notebook, paulit-ulit kong binabasa ang mga pangalan sa loob nito. Hindi ko pa rin matanggap ang nakita ko. Liza. And pagkatapos ng pangalan niya, ang pangalan ko. Pero habang binubuklat ko ang mga pahina, may isang bagay na napansin ko. May maliit na marka sa tabi ng ilang pangalan. Isang bilog na may guhit sa gitna. Naalala ko ang sinabi ng lalaking nagbigay sa akin ng notebook. Kapag may marka, ibig sabihin tapos na sila. Unti-unti kong hinanap ang pangalan ni Liza at doon ko nakita ang bagay na hindi ko inaasahan. Walang marka ang pangalan niya. Napakunot ang noo ko. Kung wala siyang marka, ibig sabihin hindi pa siya kabilang sa mga tapos na. Ibig sabihin, may posibilidad na buhay pa siya. Pero bago pa ako makapag-isip ng mabuti, may isa pa akong napansin. Sa pinakadulo ng notebook, may isang pahina na may bagong sulat. Hindi yon kapareho ng sulat ng ibang pahina. Parang bagong dagdag. Nang mabasa ko yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil ang nakasulat doon ay, hindi lahat ng nasa listahan ay biktima. Huminto ako sandali at saka ko binasa ang kasunod na linya. Ang iba, bahagi ng plano. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang biglang nagulo ang lahat ng alam ko. Kung hindi lahat ng nasa listahan ay biktima, ano ang ibig sabihin ng pangalan ko doon? Dahan-dahan kong binuklat ang huling pahina ng notebook. May isang maliit na listahan doon. Mas maikli kaysa sa iba. 3 pangalan lang. Ang una, isang kilalang negosyante sa bayan. Ang pangalawa, isang opisyal sa munisipyo. At ang pangatlo, halos hindi ko na gustong basahin. Pero kailangan kong makita. Dahil pakiramdam ko, iyon ang sagot sa lahat. Dahan-dahan kong inilapit ang notebook sa ilaw ng poste sa eskinita. At doon ko nabasa ang huling pangalan. Hindi si Liza. Hindi rin ako, kundi ang pangalan ng taong nagbigay sa akin ng notebook. Ang lalaking nagsabing gusto niyang ilabas ang katotohanan. Bigla kong naalala ang sinabi niya bago siya umalis. Hindi mo dapat ipakita agad ito kahit kanino. Sa sandaling iyon, may isang bagay na bigla kong naintindihan. Maaaring hindi siya tumutulong. Maaaring ginagamit lang niya ako bilang taong maglalabas ng lihim. Habang siya mananatiling nakatago sa dilim. Napalingon ako sa kalsada. Tahimik pa rin ang gabi. Pero ngayon, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Dahil sa notebook na hawak ko, hindi lang pangalan ng mga biktima ang nakasulat, kundi pangalan din ng mga taong may hawak ng buong laro. At ngayon, isa na ako sa kanila.